Magandang araw mga bata! Welcome sa Children of Light Club. Our story is about the death of John the Baptist, ang pagkamatay ni John the Baptist. Kunin muna natin ang ating mga Biblia at buksan ito sa Matthew 14 verses 1 to 13. Matthew 14 verses 1 to 13. Andiyan na kayo? Ito ang unang libro na makikita sa New Testament. Tara, basahin natin ng paunti-unti. Verse 1. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus. And he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Sa panahon na ito, kumakalat na ang pangalan ng Panginoon Hesus sa iba't ibang lugar. Usap-usapan ng mga tao na may isang magaling na prophet. Kaya daw niyang magpagaling ng mga tao at gustong-gustong makinig ng mga tao sa kanyang mga katuruan. Nakarating ang balitang ito kay Herod. Si Herod ay isang tetrarch. Isa siya sa mga ruler sa Galilee. Narinig niya ito at naisip niya na baka si John the Baptist yun. Na nabuhay siyang muli. Pero ang totoo, hindi si John the Baptist yun kasi pinatay na siya ni Herod. Teacher, ano nga ba nangyari? Bakit po siya namatay? Tuloy natin basahin sa verse 3 hanggang 5. For Herod had laid hold on John and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. For John said unto him, "It is not lawful for thee to have her." And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. Ang sabi dito, si Herod daw ay hinuli at kinulong si John the Baptist. Teacher, kinulong? Bakit? Masamang tao po ba si John the Baptist? Kriminal po ba siya? Hindi po. Kinulong siya ni Herod para mapasaya si Herodias. Si Herodias ay isang babae na gusto ni Herod. Pero siya ay asawa ni Philip na kapatid naman ni Herod. Kaya ang sabi ni John the Baptist, hindi tama na may relasyon kayo ni Herodias. Pero dahil doon, hindi natuwa si Herod. Pero naniniwala siya sa wisdom na taglay ni John the Baptist. Nakikinig at natututo pa nga siya sa mga turo niya. Wala siyang balak saktan nito. Kaya lang, ang nagalit, si Herodias. Nagalit siya sa sinabi ni John the Baptist. Kaya para mapasaya ni Herod, si Herodias, pinakulong niya si John the Baptist. O teacher, ano nang susunod? Sundan natin sa verse 6 hanggang 12. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod, whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, "Give me here John Baptist's head in a charger." And the king was sorry. Nevertheless, for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in prison, and his head was brought in a charger and given to the damsel. And she brought it to her mother. And his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus. Ang sabi dito, isang araw, dumating ang kaarawan ni Herod. Nagpahanda siya ng isang malaking selebrasyon. Siyempre, birthday niya eh.
Dumayo ang mga sikat na mga tao, mga pinuno, pati yung mga mayayaman, mga kilala sa kanilang land. At dito sa pagdiriwang na ito, dumating din ang anak ni Herodias. At sumayaw siya. Napasaya nito si Herod at lahat ng mga bisita niya. Sa sobrang saya ni Herod, sabi niya, "Ibibigay ko sa iyo kahit anong ihiling mo. Kahit pa kalahati ng kaharian ko." Ang sagot ng anak ni Herodias, "Ibigay mo sa akin ang ulo ni John the Baptist." Nagulat si Herod. Hindi siya natuwa sa narinig niya. Pero alam niyang galing ang hiling na ito kay Herodias mismo. Di niya alam ang gagawin niya. Napaisip siya. Kasi si John the Baptist ay nirerespeto at tinitingala ng mga tao. Iniisip niya kung susundin ba niya ang hiling ng anak ni Herodias o ililigtas niya si John the Baptist. Kayo kaya, kids, papatay ba kayo ng tao porket ba sinabi ng iba ay gagawin na natin? Hindi, di ba? Mali yun, mali ang pumatay. Ano kaya sa tingin niyo ang pinili ni Herod? Pinili niyang patayin si John the Baptist. Kahit ayaw niya, pinapatay niya ito at binigay ang ulo ni John the Baptist sa anak ni Herodias. Ginawa niya yon dahil lang ayaw niyang mapahiya. Iniisip niya ang sasabihin ng mga tao. Si Herod nangako na gagawin niya lahat, pero di naman pala niya gagawin. Ano ba naman yan? Mas natakot pa siya sa sasabihin ng mga tao kaysa sa pagpatay kay John the Baptist. Mas natakot siya sa mga tao kaysa sa Panginoon. Nalaman ito ng mga disciples si John the Baptist, kaya kinuha nila ang katawan niya, inilibing siya sa tomb, at ibinalita kay Jesus. Alam niyo ba mga bata, alam naman ni Jesus na mangyayari yun eh. Pero, nalungkot pa rin siya. Nasaktan pa rin siya. Nalungkot siya sa nangyari kay John the Baptist. Ang sabi sa Book of Luke, pumunta muna siya sa isang lugar na tinatawag na Bethsaida. Kasama niya dito ang mga disciples niya. Sila lang yun, pero nalaman ito ng mga tao kaya dinagsa sila doon. Ang daming pumunta sa kanila. At kahit malungkot si Jesus, tinanggap niya ang mga tao. Kinausap niya, tinuruan niya, patungkol sa Panginoon at ang kanyang kaharian. Sobrang daming tao nun. Sabi pa ni Jesus sa mga disciples, napakainin daw nila mga tao. Pero alam niyo ba, wala silang ibang pagkain nun. Kung di ang nakita nilang bata na may 5 loaves and 2 fishes. Naalala niyo ba ang story na yon, mga bata? Ano nga yon? Jesus feeds the 5,000! Tama! Galing no, magkasunod pala ang story na yon. Balikan natin ang natutunan natin ngayong araw. Sa pagkamatay ni John the Baptist, nalaman natin na ayaw naman ni Herod patayin siya. Ginawa niya lang ito dahil ayaw niya mapahiya sa mga bisita niya. Na-pressure siya, natakot siya sa iisipin ng iba, kaya pinili na lang niyang gawin ang mali. Minsan, pwede rin mangyari sa atin yun. May mga kaibigan tayo na pinipilit tayong gawin ang mali, kahit na ayaw natin. Pero CLC Kids, papayag ba tayo nun? Hindi! Huwag tayong mahihiya o matatakot sa sasabihin ng mga kaibigan natin. Kahit nakakahiya o masakit, mas matakot tayo sa Panginoon kasi siya dapat ang sinusunod at nilulugod natin, hindi ang ating mga kaibigan. At isa pa, naalala nyo,
Nagluluksa si Jesus sa pagkamatay ni John the Baptist. Pero, kinailangan niyang magpatuloy sa ministry. Kumilos siya agad kasi maraming tao ang gustong makinig at matuto sa kanya. Handa siya na tanggapin lahat ng mga tao para makinig ng kanyang salita. Isang miracle na mapakain ng Panginoon ang 5,000 people, di ba? Tinuturo sa atin dito na mahal tayo ng Panginoon. He is loving and caring. He loves and cares for us. Pag nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, remember that Jesus hurts with you. Nasasaktan din siya kasama natin. Kasi mahal na mahal niya tayo. Ang ganda ng lesson natin, no? Laging tatandaan ang mga aral na natutunan natin mula sa salita ng Diyos. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Children of Light Club. Paalam!